Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Janina Aguas mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Tatlong individual arestado sa iligal na pagbebenta ng mga financial accounts na inaalok online sa Quezon City. Tulak ng droga, kalaboso sa bypass operation ng Northern Police District PNP, 408,000 pesos halaga ng shabu nasabat. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga nasabat sa bypass operation ng mga kapulisan ng Bohol. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Nadakip ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team ang tatlong individual sa magkakasunod na operasyon laban sa iligal na pagbebenta ng mga financial accounts na iniaalok online. Ang mga suspect ay nahuli sa akto ng pakikipagtransaksyon gamit ang social media platforms. Patrolwoman Mary Grace Artizuela sa report. Sa magkakasunod na operasyon ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team sa iba't ibang lugar sa Quezon City, timbog ang tatlong individual na sangkot sa iligal na pagbebenta ng mga financial accounts na inaalok online. Ang operasyon na isinagawa bilang bahagi ng pinagting na cyber patrolling ng PNP Anti-Cybercrime Group laban sa mga individual na nagsasagawa ng mga iligal na aktibidad sa mga online platforms. Dahil sa naturang operasyon, tatlong suspect ang naaresto at kasalukuyang nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 12010 Anti-Financial Accounts Scamming Act o AFASA na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Ang mga naaresto ay pansamantalang nasa kustodiya ng QCDAC para sa kaukulang dokumentasyon at agarang pagsasampa ng kaso laban sa kanila. Paalala sa ating mga kababayan na huwag kayo papayag na ipagamit, ipagbili o iparenta ang mga inyong financial accounts tulad ng GCash, PayMaya at iba pang mga bank account. Dahil maaari itong magamit ng mga criminal at scammers sa kanilang mga illegal na activities. Ang mahirap pa dito, kahit hindi ikaw mismo ang gumawa ng krimen ay pwede ka pa rin makasuhan dahil sa'yo nakapangalan ng account. Kaya ang aming paalala na maging maingat, maging responsable at maging kasangkapan ng krimen. Mula dito sa Kampo Krame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela.
Kalaboso ang isang hinihinalang tulak ng droga sa ikinasang bypass operation ng Northern Police District sa Caloocan City. Tinatayang 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu nasamsam mula sa sospek na ngayon ay nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Corporal Abigail Rojas, ibalita mo. Kalaboso ang dalawang hinihinalang tulak ng iligal na droga ng mga operatiba ng Northern Police District, District Drug Enforcement Unit o NPD-DDEU sa isang buy-bust operation sa Barangay 28, Caloocan City, dakong alas 4 pasado ng madaling araw. Kinilala ng pulisya ang mga nadakip na suspect na sina alias Tetong, 34 na anyos, residente ng Tondo, Manila at Tonton, 41 anyos, isang tricycle driver mula sa Maypaho, Caloocan City. Sila ay kapwa itinuturing na high-value individuals. Nasamsam sa lugar ng operasyon ang humigit kumulang 60 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 408,000 pesos. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5, 11 at 26 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Abigail Rojas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Rojas. Nasamsam ng mga kapulisan ng Benguet PNP ang mahigit 50,000 pisong halaga ng hinihilalang ilegal na droga sa isinagawang bypass operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 drug personalities. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga sa rehiyon. Ang report kay Police Master Sergeant Lenny Valerio. Naging matagumpay ang isang araw na pagpapatupad ng anti-illegal drugs operations ng mga kapulisan ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region o PROCAR matapos makumpiska ang mga illegal na droga na nagkakahalaga ng 59,312 pesos at maaresto ang 2 drug personalities sa maghiwalay na operasyon na isinagawa sa lalawigan ng Benguet nito lamang 5 ng Agosto taong kasalukuyan. Sa isinagawang marijuana eradication operation, isang plantasyon ng marijuana na natamnam ng 200 fully grown marijuana plants at may standard drug price na 40,000 pesos ang nadiskubre ng mga pinagsanib na pwersa mula sa Bacon Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Benguet Police Provincial Office at Regional Intelligence Division ng PROCAR, Regional Intelligence Unit 14 at Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera sa Barangay Cayapa, Bacon, Benguet. Lahat ng nadiskubreng tanim na marijuana ay binunot at sinunog matapos ang kukulang dokumentasyon. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ng mga iba pang posibleng taniman ng marijuana sa mga kalapit na lugar at mahuli ang mga responsable sa pagtatanim nito. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ito ang iyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Bilang tugon sa pangangailangan ng mga mamamayang naapektuhan ng Bagyong Emong, nagsanib puwersa ang Philippine National Police, Department of Social Welfare and Development at mga volunteers sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ibabahagi yan ni Police Master Sergeant Robert Abella Jr. Sa isang makulay na pagpapakita ng pagkakaisa at malasakit, nagsanib puwersa ang mga ahensya ng gobyerno at mga voluntaryong mamamayan upang magtulungan sa pag-unload at pamamahagi ng mga relief pack sa mga residente ng lungsod ng San Fernando na naapektuhan ng Bagyong Emong. Pinangunahan ng City of San Fernando Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Rogelio B. Miedes, Officer in Charge, kasama ang mga police trainees, ang Bureau of Fire Protection, ang mga empleyado ng pamahalaang lungsod ng San Fernando, mga opisyal mula sa Department of Social Welfare and Development, mga lokal na opisyal at iba pang mga volunteer groups ang pagtulong sa pag-unload ng mga relief goods na ibinimigay ng DSWD sa harap ng City Hall. Layunin ng bayanihan na ito na mabilis na makarating sa mga apektadong pamilya ang mga pangunahing pangangailangan upang matulungan silang makabangon mula sa trahedya na dulot ng Bagyong Emong. Ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno at mga mamamayan ay isang magandang halimbawa ng bayanihan sa makabagong panahon. Ito ay hindi lamang isang pagsasama-sama ng mga tao sa gitna ng sakuna, kundi isang simbolo rin ng isang mas united at matatag na bansa. Ipinapakita nito ang halaga ng pagtutulungan na sa bawat hakbang ng bawat isa, muling binubuo ang pag-asa at mga pangarap ng mga apektadong pamilya.
Sa bawat pagkilos, napapalakas ang bayanihan na magdadala ng mas maliwanag na kinabukasan para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella. Naaresto ang isang babae sa bisa ng search warrant na isinilbi ng Aritao Municipal Police Station sa Nueva Vizcaya matapos mahulihan ng tinatayang 100,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Ibabalita yan ni Patrolwoman Rochelle Ledesma. Isang babae ang arestado ng Aritao Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Benjamin G. Pagapa Jr. Hepe matapos ang pagkakumpiska ng pinaghihinalaang shabu na nagkakalaga ng higit 100,000 piso sa isinagawang search warrant sa tahanan ni alias Jane sa Aritao, Nueva Vizcaya. Naaresto natin si alias Jane sa pamamagitan ng isang search warrant na ating isinilbi sa kanya. Nung tayo po kasi ay nag-serve na-serve natin po yung search warrant, mayroon po tayong nakuhang illegal na droga sa loob ng kanyang bahay. So siya po ay naaresto sa kasong paglabag po doon sa Republic Act 9165. Nakumpiska sa tahanan ng suspect ang 15 medium-size heat-seal plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na pinaghihinalaang shabu na may timbang na 1 gramo bawat isa at may kabuuang halaga ng 102,000 piso. 3 maliliit na sachet na pinaghihinalaang shabu na may timbang na 0.05 gramo bawat isa at nagkakahalaga ng 1,020. Mga personal na gamit, itim na Biblia, itim na pitaka, Vivo cellphone, clear plastic at dilaw na lighter. Naging matagumpay ang operasyon sa tulong ng Nueva Vizcaya Provincial Intelligence Unit at Philippine Drug Enforcement Agency. Ito naman ang mensahe ni Police Major Pagapa upang mahuli ang mga katulad ni alias Jane at mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng komunidad. Ang may papayo lang po natin sa ating mga kababayan dito sa Aritao, ang atin pong himpilan ng pulisya na atin pong pinamumunuan ay bukas po at ang aming mga hotlines po ay laging bukas para kung kayo po ay mayroong mga tawag, mga concerns at kayo ay may napapansin kakaiba sa inyong mga paligid, ay tawagan nyo lamang po kami at lagayang-gaya na po ng ating sinasabi ng ating Chief PNP na ang pulis po ay maaari nyo lang pong tawagan sa numero 911. Sinisiguro po namin na kami po ay darating na sa pinakamabilis na paraan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rich Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Bumisita si PNP Chief Police General Nicolas D. Torre III sa Bulacan PPO sa kanyang command visit upang palakasin ang moral ng mga pulis at pagtibayin ang mga kampanya kontra kriminalidad. Ang kabuuan ng balita kay Patrolwoman Pearl Crystalline Javier. Init na salubong at buong pusong tinanggap ng mga tauhan ng Bulacan Police Provincial Office si Police General Nicolas D. Torre III sa kanyang isinagawang command visit dito sa Camp General Alejo S. Santos, lungsod ng Malolos, Bulacan. Pinangunahan ng aktibidad ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, katuwang si Police Colonel Angel L. Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, kasama ang Command Group, mga Chief of Police ng iba't ibang bayan at lungsod at mga opisyales ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Tampok sa aktibidad ang pagbabasbas at formal na turnover ng mga kagamitang ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan, kabilang ang pagpirma sa Deed of Donation. Sa nasabing seremonya, opisyal na tinanggap ng Bulacan Police Provincial Office ang 24 na unit ng motorsiklo na gagamitin sa mas pinaigting na pagpapatrolya sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Kabilang din sa mga ipinagkaloob ang 1 unit ng Toyota Rush, 100 unit ng handheld radio para sa mas mabilis at epektibong komunikasyon, at mga drone na magagamit sa mga surveillance at rescue operation. Ipinagmalaki rin ng kapulisan ng Bulacan ang kanilang natatanging tagumpay, kabilang ang masigasig na pagsuporta sa layunin ni Police General Torre III na makamit ang 5 minutong response time sa bawat insidente, bilang bahagi ng mas mabilis at mas epektibong pagbibigay ng serbisyong pampubliko. Kasabay nito, ginawaran ng pagkilala ang mga kapulisan na nagpakita ng kahusayan, katapangan at dedikasyon sa pagtupad ng kanilang tungkulin.
Nagkaroon din ng paglagda sa sinumpaang suporta ng mga lokal na pinuno ng iba't ibang sangay sa lipunan ng bayan ng Bulacan. Dagdag pa rito, namahagi rin si Chief PNP ng mga sako ng bigas sa mga tauhan ng kapulisan bilang pagkilala sa kanilang tapat na paglilingkod sa bayan sa kabila ng naranasang kalamidad na hindi naging hadlang upang gampanan nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Binigyang diin din ni PNP Chief ang kahalagahan ng profesionalismo, integridad at malasakit sa serbisyo at hinikayat ang mga kapulisan na ipagpatuloy ang kanilang mabuting gawain sa ilalim ng mas pinaigting na kampanya laban sa lahat ng uri ng krimen. Bahagi rin ng kanyang mensahe ang pasasalamat sa suporta ng lokal na pamahalaan at ng komunidad sa mga inisyatibo ng kapulisan. Patunay lamang ito na ang pambansang pulisya ay patuloy na nagsusumikap na mapahusay ang kanilang kakayahan at serbisyo para sa kapakanan at kaligtasan ng sambayanan. Ang pagkikipagtulungan sa pamahalaan ay isang positibong hakbang tungo sa mas ligtas, mas maayos at mas maunlad na komunidad. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Cristalin Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Bagsak kulungan ang isang high-value individual sa ikinasang bypass operation ng Binangonan Municipal Police Station at PIDEA sa Binangonan, Rizal. Nasamsam sa sospek ang hinihinalang ilegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Yan ang report ni Patrolwoman Jessie Cris Obrero. Isang high-value individual ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng Binangonan Municipal Police Station sa Barangay Makamot, Binangonan, Rizal. Kinilala ang suspect na si alias Freddy, 42 anyos, walang trabaho at residente ng Barangay Libis, Binangonan, Rizal. Nakuha sa kanya ang 25.70 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 174,760 pesos, buy-bust money at isang cellphone. Ang operasyon ay bahagi ng proyektong pabili nga po ng Binangonan MPS katuwang ang PIDEA. Maayos namang naipaliwanag sa suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal habang ang mga ebidensya ay maayos na naimbentaryo sa presensya ng mga testigo. Nahaharap ngayon si Freddy sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessie Cris Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nadakip ng mga operatiba ng Police Station 8 ang magkakapatid sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Lapus, Iloilo City. Nasamsa mula sa mga sospek ang 5 pakete ng hinihinalang ilegal na droga na ngayon ay nagsisilbing ebidensya sa isasampang kaso. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Andrea Domique de Palubos. Sa patuloy na mas pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa ilegal na droga, nadakip ang magkapatid sa isang matagumpay na drug buy-bust operation sa Barangay B.O. Obrero, Lapus, ganap alas 7:30 ng gabi nito lamang 5 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 8 sa pangunguna ni Police Captain Lester Oliveros, officer in charge, na nagresulta sa pagkakaaresto ng magkapatid na sina alias Typhoon, 29 na taong gulang, pangunahing target ng operasyon at isang tukhang surrendery noong 2018, at alias Strike, 31 taong gulang, parehong construction worker at residente ng nasabing lugar. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska mula sa mga sospek ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Sa follow-up search, nakuha pa sa bulsa ni alias Typhoon ang 4 pang sachet ng ilegal na droga na nakaimpake sa isang transparent plastic box. Tinatayang may kabuuang bigat na 4 na gramo ang mga nakuhang ilegal na droga at may standard drug price na 27,200 piso. Ayon sa ulat ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 8,
Nakumpirma na aktibong sangkot ang mga sospek sa bintahan ng iligal na droga sa kanilang barangay. Sa loob ng 2 linggo, isinailalim sila sa surveillance bilang bahagi ng masusing preparasyon para sa operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police na linisin ang mga komunidad mula sa salot ng iligal na droga na naglalayong protektahan ang kabataan, panatilihing ligtas ang mga barangay, at mapanagot ang mga patuloy na lumalabag sa batas tungo sa mas ligtas, payapa na bagong Pilipinas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic Palobos, alagad na batas, tagataguyod na balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng ilegal na droga nasabat sa bypass operation ng mga kapulisan. 3 high-value individual arestado sa Talisay Island, Loon, Bohol. Patrolwoman Flora May Azares, ibalita mo. Piska ng pulisan ng Loon ang higit 1,400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa 3 high-value individual sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Purok 3 Barangay Talisay, Loon, Bohol, noong 5 ng Agosto ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Thomas Zenchong, Chief of Police ng Loon Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang mga HBA na suspect na sina Mark, 45 anyos, Romel, 42 anyos, at Mia, 32 anyos, na pawang mga residente ng Barangay Talisay, Kabilaw Island, Loon, Bohol. Bandang alas 2:46 ng madaling araw, nang ikinasa ng mga operatiba ang naturang bypass operation na nagresulta sa pagkaaresto ng mga sospek at pagkasabat ng 6 na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 210 gramo at may standard drug price na 1,428,000 pesos, bypass money, cellphone at sling bag. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Loon Municipal Police Station ang mga sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipinapaalala ko rin na ang paggamit sa ipinagbabawal na droga ay isa ring maituturing na sakit o salot sa ating buhay sapagkat malaki ang masamang maidudulot nito sa ating kaisipan, kalusugan at pag-uugali, pati na rin ang ating relasyon sa ating mga pamilya, kapitbahay at mga kaibigan. Mas madali nating makukuha ang tunay na kapayapaan at katiwasayan sa mahal nating Loon Madanihon. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Inaresto ng Kalinan Police ang top 7 high-value individual ng Davao City sa ikinasang bypass operation sa Kalinan, Davao City. Nasamsam mula sa sospek ang hinihinalang shabu at ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patrolwoman Shaira Rose Aquino, ibalita mo. Top 7 sa listahan ng high-value individual sa Davao City sa ikinasang bypass operation na pinangunahan ng mga operatiba ng Kalinan Police Station, katuwang ang 2nd City Mobile Force Company nitong Agosto 5 sa Purok 9, Ramon Magsaysay Street, Barangay Kalinan Poblasyon, Kalinan, Davao City. Ayon kay Police Major Rubel B. Saavedra, Station Commander ng Kalinan Police Station, kinilala ang suspect sa alias na Chris, 30 anyos na residente ng Jacinto Extension, Barangay 11B, Poblasyon, Davao City. Na-recover mula sa kanya ang tinatayang 5.2 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na humigit kumulang 35,360 pesos. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakakumpiska ng mahigit 36,000 na halaga ng shabu ay isang malaking tagumpay laban sa patuloy na kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Patunay din ito ng mahigpit na pagpapatupad ng batas ng mga kapulisan sa lungsod.
Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Aquino. At iyan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po matapos ang ating programa, nais po naming batiin ngayong araw, ika-7 ng Agosto, 2025, ang ika-6 na anibersaryo ng programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, SNAA, sa PNP Multimedia Center, Camp Crame. Ang nasabing programa ay kinikilala bilang tulay ng publiko sa kapulisan sa mabilisang pagtugon sa mga sumbong at hinaing ng mamamayan. Happy anniversary po sa inyo! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinaaalala ang panawagan sa ating mamamayan na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911 at darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Janina Aguas mula sa Manila Police District, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.